Wow! Tunay ngang isang malaking lungsod ng mga cultivator. Talagang may mga hidden na talento sa Luyon City. Sa palagay ko, ang mga nasa gold core stage dito ay mga pangunahing lakas lang. Gusali ng pabango at pabango ng Peel Pavilion. Mayroon pang ang shop ng mga espiritual na hayop. Tunay ngang karapat-dapat ang pangalan nitong Luyon City. Tiyak na lugar ito para maghugas ng kamay at maghugas ng pera. Gusto mo bang umarkila ng isang lihim na silid? Nais kong umarkila ng isang silid na angkop para sa mid-stage foundation establishment cultivator. Isang lihim na silid para sa pag-ensayo. Isang buwan ang kontrata. Maaari po, tingnan ninyo. Ito ay alok mula sa aming Kianong Pavilion. Impormasyon at presyo ng iba't ibang uri ng lihim na silid. Ang Class C na lihim na silid ay angkop para sa key condensation stage. Ang antas ng ICE na yungkop para sa mga nasa yugto ng pundasyon. Samantalang ang antas ng E ay angkop para sa mga cultivator sa yugto ng Jindan. Bawat antas ay nahahati pa ayon sa konsentrasyon ng espiritual na enerhiya at mga karagdagang pasilidad na nahahati sa tatlong uri, mataas, katamtaman at mababa. Talagang nakakagulat ang presyo ng mga bilihin sa Leon City. Umangat ang antas ng pugon. Mas lumakas ang kakayahan ng espasyo sa paglipat. Mayroon na tayo ng mga ito. Ang aking pamumuhay at pag-unlad sa Leon City ay mas tiyak na ngayon. Mukhang kailangan talagang makisama sa Leon City. Hindi lang sapat ang lakas. Kailangan din ng sapat na talino at pag-iingat. Ang ganitong pananabik ay naggagabay at sumasagot. Mga sinaunang guho na walang pamana. Kaibigan, magkano ang halaga ng piraso ng mapa na ito? Ito ay isang antigong bagay na minana sa pamilya. May kaugnayan ito sa isang sinaunang guho. Isang presyo na 500 mid-level na espiritual na bato. O kapalit na katumbas. Palitan ng pil na makakatulong sa akin na malampasan ang bottleneck. Kaibigan, ito ay isang piraso lamang. Malabo ang impormasyon. Hindi masukat ang halaga. 500 mid-tier na espiritu na bato ay medyo mataas na. Tungkol sa pil 000. Tungkol sa pil, maari ko bang malaman kung ano ang iyong kasalukuyang antas ng pag-akyat? Kaibigan, anong uri ng pagsubok ang iyong kinakaharap ngayon? Anong uri ng balakid ang iyong nararanasan? Marahil ay makakatulong ako sa ilang paraan. Sa simula ng yugto ng Golden Core, nakararanas ng pagsubok sa kalagitnaan. Maraming beses nang nabigo. Magulo ang espiritu. Hirap na hirap mag-focus. Kaibigan, tingnan mo ang bagay na ito. Ito ay isang uri ng enerhiya na aking hindi sinasadyang nilikha. Marahil ay makakatulong ito sa iyo. Tungkol sa epekto nito, hindi ko rin maipapangako. Maaari mong subukan ito. Ito, anong purong enerhiya? May taglay pang kaunting duyong. Kaibigan sa dao. Itong bagay, talagang nais mong makipagpalitan ng piraso ng mapa sa akin. Alaynan. Talagang nais mong makipagpalitan ng piraso ng mapa sa akin. Alaynan. Sa palagay mo, kaibigan sa dao, sulit ba ang bagay na ito kaysa sa piraso ng mapa? Halaga absolute. Kaibigan, ang piraso ng mapa na ito ay para sa iyo. Ang boteng ito ng enerhiya, akin na. Kukunin ko na ito. Kung gayon, ayos, nagkasundo na tayo. Ako si Luo Shuihan. Kung sakaling may kailangan sa hinaharap, gagawin ni Luo ang lahat ng makakaya niya. Mabilis na tulad ng utos. Buksan ang hadlang. Dito ay may taglay na kaunting daloy ng espasyo. Herno. Suriin ang daloy ng espasyo. Aklat 3.
Ang lugar na ito ay hindi malapit sa Kingsuan City. Hindi man lang sa lugar ng pagsasanay na ito. Sumasalakay sa gitnang yugto ng Jindan. Ngayong araw na ito. Ito ba ang kapangyarihan ng gitnang yugto ng Jindan? Panahon na para lumabas at mag-ehersisyo. Noong lumitaw ang anino ng taong nakasuot ng itim na balabal, nagniningning ang ginto. Sa kanyang tawag, sa isang galaw lang, yung kalaban ay naglaho na parang bula. Nabalitaan mo na ba? Sa Wansho Mountain Range sa silangan ng lungsod, kamakailan lang nagkaroon ng kaguluhan ng mga halimaw. Maraming mga grupo ng mga adventurer ang nasira doon. Higit pa dyan. Sinasabi na may halimaw na hari na nasa Gold Core stage na lumitaw. Kahit ang palasyo ng lungsod ay nagpadala na rin ng mga eksperto upang supilin ito. Mga kabundukan ng Wanshu. Magandang lugar yan. Ang pag-alsa ng mga halimaw ay nangangahulugang may pagkakataon. Baka makakuha pa nga ng maganda. Magdahilan ka pa dyan. Lupain ng halimaw na gintong core. At kami lang ang mga nasa yugto ng pagtatayo ang makakalapit. Para mamatay na lang sana. Mukhang mas epektibo ang aking pinagmumula ng esensya kaysa sa aking inaasahan. Luo Shuihan, ang aming leader ng madilim na pagsabog, ay imbitado. Sumama ka sa amin. Wala kaming kaugnayan sa inyong samahan. Hindi ko alam kung ano ang kailangan ng inyong leader sa akin. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Natural na may mabuting balita ang aming leader para sa iyo. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa amin. Para hindi ka magdusa. Alam mo naman ang paraan ng aming leader. Paano kung ayaw akong sumama? Kung ayaw mong sumama, wala ka nang magagawa. Mga kapatid, hulihin niyo siya. Kung siya ay lalaban, walang awa sa pagpatay. Ilang tao ang nang-aapi sa ilan. At nang-aapi pa ng isang babae. Sobrang nakakapahiya naman ito. Saan galing ang mga asong ito? Naghahanap ng kamatayan. Talaga bang nasa gitnang yugto siya ng pundasyon? Mayroon pa bang gustong makialam? Patawarin niyo po kami, Senior. Hindi namin nakilala ang tunay na lakas ninyo. Pakiusap, patawarin niyo po kami, Senior. Hindi namin nakilala ang tunay na lakas ninyo. Pakiusap, patawarin niyo po kami, Senior. Kaibigan Luo, mukhang maraming problema ang napasukan mo nitong mga nakaraang araw. Maraming salamat, kaibigan ni Fan, sa muling pagtulong. Ang utang na loob na ito ay laging nasa isip ni Luo Shuihan. Maliit na bagay lamang. Ngunit tila madali kang makakuha ng problema, kaibigan Luo. Bakit ka pinagtutuklasan ng mga tao mula sa Kuang Siagang? Hindi ba't dahil sa mga purong esensya? Nagnanais ang leader ng Kuang Siagang sa kayamanan
At sa aking kagandahan. Ganun pala. Nasaan na ang lider ngayon? Dapat ay nasa kuta ng Kuang Siagang siya ngayon. Naghihintay ng balita. Sa kanurang syudad, sa itim na hangin na ganggaw. Saktong may mga bagay din akong kailangan. Nabisitahin doon. Kaibigan ni Fan. Ang pinuno ng grupo ay nasa kalagitnaan ng Golden Core. Maraming eksperto sa loob ng grupo. Kung pupunta ka, kaibigan, mag-ingat ka ng mabuti. Walang problema. Ang maliit na grupong Crazy Sand. Hindi ko pa ito pinapansin. Kung ayaw nilo o kaibigan, bakit hindi tayo sabay-sabay? Tapusin ang problemang ito. CJ, salamat sa hindi pagtalikod. Handa akong tumulong. Mga basura. Matagal na at hindi pa nila naibabalik ang tao. Panginoon, may masamang balita. May malaking nangyari. Naguguluhan. Anong klaseng asal ito? Anong nangyari? Patay na lahat sila, si Leopard at ang iba pa. Ano, paano nangyaring lahat sila ay patay? Sino ang gumawa nito? Alam lang. Alam lang na isang kabataan mula sa Kingshan. Lakas. Lakas na hindi masukat. Siguro si Lo Shuihan na babae ang humingi ng tulong. Nag-ipon ng mga tao para isara ang Blackwind Alley. Huwag na kayong mag-abala. Nandito na ako. Ikaw yun. Batang yun. Ikaw ang nag-utos sa mga kasamahan ko sa Wild Sun Gang. Ang Kuang Siagang ay maraming kasalanan. Ngayon ang inyong katapusan. Hahaha, ang taas ng iyong loob. Isang batang walang alam na bigla na lang sumulpot. Nagmamalaki sa harap ng punong tanggapan ng Kuang Siagang. Talagang hindi alam ang panganib. Mga kapatid, sumugod kayo. Gawing pira-piraso ang dalawang ito na hindi alam ang panganib. Pinuto ng lalaki at pinakain sa aso. Iniiwan ng babae para sa aming leader upang tamasahin. Ibigay mo sa akin ang mga pangkaraniwang isda, kaibigan Luo. Mga langgam na walang galang na humaharap sa akin. Ngunit ang presyon na ito ay mas malakas pa kaysa sa leader. Ano ba talaga siya? Anong uri ng halimaw? Sinisipsip ng pugon. Mga salot na hayop. Hindi mo kaya ang iyong sarili. Ay, nakakalason. Sa segundo, simula ng Golden Core. Ito ay tiyak na hindi magagawa ng karaniwang kalagitnaan ng Golden Core. Kahit ang Elder ng Golden Core ay bigla ang pinatay. Ang lakas ng batang ito ay baka nasa huli ng Golden Core. Ikaw, sino ka talaga? Anong balak mong gawin? Ang Wild Sun Gang ay may mga ugat din sa Luyon City. Ikaw, yan, matapang mong papatayin ako. Kung maglakas loob kang gawing iyon, hindi ka palalampasin ng gobernador at ng iba pang mga puwersa. Gobernador's residence. Ibang mga puwersa. Akala mo magpapahalaga sila. At higit sa lahat, akala mo. Lalo na't maluwang ka. Bibigyan ko sila. Bibigyan ko sila ng pagkakataon na hanapin ako. Laban na. Ang galit ng leon ay pumatay. Sira. Impossible. Gusto mo bang mabuhay? Isipin mo, Senpai, pakiusap. Handa kaming magsilbi sa iyo kahit anong oras. Senpai, kami ay sumusunod lamang sa utos. Ang tunay na salarin ay si Lukui, ang salot na iyon. Mabuti. Gusto mong mabuhay. Ibigay mo ang lahat ng alam ninyo tungkol sa Crazy Sun Gang. Kabilang ang mga lugar kung saan nila itinatago ang kayamanan. Mga lihim na nagtutulungan. At lahat ng ebidensyang nagpapakita ng kanilang masasamang gawain araw-araw. Sabihin mo sa akin. Nasa likod bundok ang kanilang kayamanan. At ang pinuno ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Nakipagsabuatan sa Tigre Hall. Nasa mga elder ang ebidensya. Hayaan mong lamunin ako ng pugon sa gitna nitong kasiyahan. Lamunin ang kasiyahang ito.
Ah, paano posible yon? Simula ngayon, wala nang planang buhangin sa lungsod ng dumadaloy na ulap. Kung malalaman kong muli kayong gagawa ng masama, ang inyong magiging kapalaran, alam niyo na dapat. Kaibigang Yefan, ikaw, yung kakayahan mo. Kung malaman ng mga malalakas na puwersa yan. Salamat sa paalala, kaibigan Luo. May sarili akong paraan. Kaibigan Luo, sa pagbagsak ng Wild Sand kang ngayong beses. Nakatulong ka rin. Itong mga bagay, paano kung hatiin natin? Sinasabi lang ni Yefan na nakikipag-joke ka. Sa kasalukuyan, lahat ay nakasalalay sa iyong lakas. Ang Luo Shuihan ay nanonood lang. Paano kami hahatiin ang mga nakamit na gantimpala? Ang utang na loob mo sa pagtulong at pagbibigay ng gamot. Huwag pa rin nakakatanggap si Luo Shuihan ng pasasalamat. Paano niya muling magagamit ang kabaitan ng kaibigan sa daan? Nabalitaan mo na ba? Nagsimula na silang makipaglaban. Sa utos ng aming leader, nais naming ihatid ang isang paanyaya para sa kaibigan. Ipinaabot kay Yefan, kaibigan. Pagkatapos ng 3 mata, mag-host ang Qianlong Pavilion ng isang maliit na internal na auction. Sa oras na iyon, magkakaroon ng ilang mga bihirang kayamanan at mga pambihirang elixir na ipapakita. Alam kong may natatanging panlasa ka, kaya't narito ang imbitasyon. Taos pusong inaanyayahan ka na dumalo. Mula sa may-ari ng Qianlong Pavilion. Internal na auction. Bihirang kayamanan. May natatanging pananaw. Hindi ba't? Si Luo Shuihan, marahil ay hindi niya sinasadyang naipahayag ang anuman sa mga tao ng Qianlong Pavilion. Nabawasan ang atensyon ng pamilya Wang. Mas madali na rin kumilos. Susunod. Ligtas. Mukhang sa pagkakataong ito sa auction. Tunay na may mga bihasang tao. Mga kaibigan, maligayang pagdating sa panloob na auction ng Qianlong Pavilion. Ang mga auction item ngayong gabi. Tiyak na hindi kayo mabibigo. Ngayon, nagsimula na ang auction. Mayroon bang gustong magdagdag ng bid? 300. Nakuha na. Mga kaibigan, ang susunod na item sa auction ay isang sirang jade tablet na may hindi kilalang pinagmulan. Ang batong ito ay hindi sinasadyang nakuha ng aming Qianlong Pavilion. Napaka-espesyal ng material. Tila isang bagay mula sa sinaunang panahon. Ang sirang batong ito, may base price na 1,000 mababang espiritual na bato. Bawat pagtaas ng presyo ay hindi dapat mas mababa sa 100 espiritual na bato. Sirang batong ito, walang kaalam-alam kung ano ang nasa loob. Kailangan ng 1,000 espiritu na bato. Kailangan itong makuha. 100 mababang uri ng espiritu na bato. 1,300. 1,200. 3,000 mababang uri ng espiritu na bato. 5,000 mababang uri ng espiritu na bato. 5,000 mababang uri ng espiritu na bato. Bumili ng isang sirang jade na hindi alam kung ano ang nasa loob. Ano bang bagay ito? Nabaliw na ba itong taong ito? 5,000 mababang espiritual na bato. Nagbid ang kaibigan na ito. Mayroon bang mas mataas pa? 5,100 mababang espiritual na bato. Isa pa, magdadagdag ako ng isang bagay.
Naniniwala akong interesado ang batang kaibigan na ito. Naniniwala akong interesado ang batang kaibigan na ito. Muli na namang lumitaw ang isang piraso ng sinaunang mapa ng mga guho. Hindi ba? Alam niya kung saan patungo ang mapang ito. Oh, may iba pang mga piraso sa kanyang kamay. Mukhang interesado ka sa mga ganitong sinaunang piraso ng mapa. Nakita ko ka sa itim na pamilihan dati. Ang pirasong ito sa aking kamay ay mukhang galing sa parehong pinagmulan. Kung handa kang ibigay sa akin ang jade tablet na iyon, hindi lamang ako mag-aalok ng 5,000 at 100 espiritu. Mas handa pa akong ibigay ang piraso ng mapa na ito. At ibibigay ko sa iyo. Paano? Ang matandang ito ay hindi basta-basta nagsasalita. Ngunit ang kapangyarihan ng pagbabalik sa pinagmulan ay napakahalaga sa akin. Isda at oso. Mukhang hindi pwedeng makuha pareho. Ang kaibigang ito ay nag-alok ng 5,100 mababang uri ng espiritu na bato. At nagdagdag pa ng isang piraso ng lumang mapa. Kaibigan na si Efan, gusto mo pa bang magtaas ng presyo? Ng jade slip. Gusto ko. Mapa. Gusto ko rin. 6,000 mababang klase ng espiritu na bato. Ah! Bata, ang laki ng iyong bibig. Mukhang determinado kang makuha ang dalawang bagay na ito. Sige na. Dahil sa iyong matinding pagnanais, tutulungan kita. Ang jade slip na ito ay para sa iyo. Ngunit, bata, interesado ako sa piraso ng mapa sa iyong kamay, at sa iyo bilang tao. Pagkatapos ng auction, maari bang makipagkita sa akin? Sa iyong kabaitan, hindi ko maaring tanggihan. Nakuha. Talagang magandang palabas. Marahil nagsisimula pa lang ito. Ang pugo ng pagkatunaw ng lahat ng bagay ay sobrang naiintriga sa batong jade na ito. Kaibigan na si Efan, dito po kayo. Matagal nang naghihintay ang nakatatanda. Huwag kayong mag-alala, kaibigan. Ang apelyido ko ay Gu. Isang pangalang, isang salitang alikabok. Pasensya na po, lolo. Ako po si Daidan. Yung sirang jade na maliit. Ngunit ang batang ito ay may matalim na mata upang makilala ang tunay na halaga. Hindi nag-atubiling bumili ng mahal. Malamang na nakita niya ang di pangkaraniwang katangian nito. Nagsasabi po kayo ng biro, lolo. Bata, may kaunting interes lang ako sa mga antigong bagay. Hindi ko masasabing may mata ako sa ginto. Ako'y naglakas loob na imbitahan ka, kaibigan. Ang pangunahing layunin ay pag-usapan ang tungkol sa piraso ng mapa. Hanggang sa araw na ito, sa iyo. Ako'y muling nakaramdam ng presensya na kapareho ng sa piraso sa aking kamay. Ang ibig sabihin ng matandang tao, gusto kong makipagtulungan sa iyo, kaibigan. Ang mga piraso sa ating mga kamay ay maaaring magsanib. Marahil ay makikita natin ang sinaunang lugar na iyon. Ayon sa aking hula, malaki ang posibilidad na ito ay may kaugnayan sa alamat ng mga Diyos. Mga Diyos. Siyempre, maaari tayong makipagtulungan. Bata pa lang ako, mahina pa. Mukhang hindi ko magagawang makatulong sa nakatatanda. Humble ka naman, kaibigan. Na kahit nakukuha mo ang piraso mula kay Luoswihan. At kahit na nakakain mo ang kakaibang paraan ng pag-atake ng iba, ang tapang at lakas mo ay sapat na para tignan ako ng may paghanga. At higit pa rito, kung hindi ako pumayag, walang kasalanan ang karaniwang tao. Nasa iyo ang lihim, mapapahamak ka. Sa huli, malalaman din nila ang iyong lihim. Makipagtulungan sa matanda, makakakuha ka ng isang malakas na kaalyado. CJ, pwede akong makipagtulungan sa nakatatanda, pero may ilang kondisyon ako. Sige, sabihin mo. Una, huwag mong tuklasin ang aking lihim. Pangalawa, yung mga yaman na makukuha. Paano natin hahatiin? Ang matanda ay nais lang ang sentro ng labi. Ang natitira ay para sa maliit na kaibigan. Pangatlo, kung may masamang balak ang nakatatanda, tiyak na makikisama ako sa nakatatanda sa pagkawasa. Kung may masamang balak ang nakatatanda, tiyak na makikisama ako sa nakatatanda sa pagkawasa. Hahaha. Isang magandang pagkawasa. Hinahangaan kita ng matanda. Masaya ang pagtutulungan natin. Masaya ang pagtutulungan natin. Pakikipagsabuatan sa tigre. Kailangang laging maging alerto. Pero para maging mas malakas, wala na akong ibang pagpipilian. Mukhang, mas marami ang mga langaw kaysa sa inaasahan ko.
May daan sa langit na hindi mo tinatahak. Walang pintuan sa impyerno na pinasok mo. Ngayon, ay ang iyong araw ng kamatayan. Wang Xiao. Ang talunan ay may lakas ng loob na magyabang sa harap ko. Ikaw ang taong iyon. Sabay-sabay, patayin mo siya, hatiin ang kayamanan. Isang grupo ng mga langgam ay nagtatangkang makipagtagisan sa liwanag ng buwan. Ahahahaha. Yuandan na yugto. Impossible. Gusto kong tumakas. Masyado ng huli. Hindi. Huwag mo akong patayin. Ako ay mula sa pamilyang Wang. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka sa mga mata mo. Xiaoer. Siya sa atin. Siya sa atin mo ako. Kahit na maghukay ng 3 talampakan, kailangan kong mahanap ang salarin. Umaasa akong magdadala ito ng sorpresa. Tunay na pagbabalik sa kaguluhan. Ang lihim na pamamaraan na ito, sa lahat ng bagay ay nagbabalik sa pinagmulan, ay nagmula sa iisang pinagmulan. Nagawa na. Ito ang tunay na apoy ng pugon. Napakamakapangyarihang apoy. Ang lakas ng tunay na apoy ng pugon ay talagang makapangyarihan. Kahulugan ng kaguluhan at pagbabalik sa pinagmulan. Talagang malawak at malalim. Ito ay simula pa lamang ng paggamit ng tunay na apoy ng pugon. At mayroon ng ganitong kahanga-hangang epekto.
Lumalala na ba ang panghuhuli ng pamilya Wang? Hindi na ako makakapagtago pa. Kailangan ko ng mga yaman. Kailangan ko ring bigyan ng sorpresa ang pamilya Wang. Tavern ng dugo at paniki. Kuta ng dugo ng bat. Ikaw ang pipiliin namin. Matindi ang depensa. At may blood path formation pa. Mukhang kailangan ng ilang paraan para makapasok. Nasusunog na. Nasusunog ang likod na bakuran. Nagsimula ang apoy sa likod bahay. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon para makapasok sa lihim na silid. Isa na namang mababang uri ng hadlang ito. Ito na ang lihim na silid ng matandang dugo ng paniki. Hindi maganda. May pumasok na tao. Sino siya? Sino ang may ganang pumasok sa teritoryo ng dugo ng paniki? Dugo ng paniki na matanda. Kaluluwa ng kristal. Hindi ko inasahan na ang matandang dugong paniki ay nakalikom ng ganito karaming kaluluwa ng kristal. Tingnan ang dami nito. Siyempre ay maihigit sa 100. Ito ay talagang isang malaking yaman. Bata, ano ang tinitingnan mo? Naghahanap ng kamatayan. Ang apoy ng pugon ay naglalagablab sa langit at nagluluto ng dagat. Sino ka ba talaga? Bakit mo gustong makipagdigma sa Bloodbath Hall? Mamatay ka. Ang mga soul crystal na ito, bawat isa ay naglalabas ng purong enerhiya ng kaluluwa. Ang mga bagay na ito, karaniwang mangingilabot ang makakakita niyan. Pero para sa pugon, marahil ay magandang panggatong din. Medyo mayaman naman ang pinanggalingan ko. Pwede kong iwan ang mga espiritong batong ito. Ang natitira, pwedeng gawing pampalasa. Ang sobrang malinis na enerhiya ng kaluluwa. Lakas ng espiritu ng kaluluwa ay lumalakas. Kahit kailan hindi pa nangyari. Ang galing. Ang mga nakamit ko ngayon ay sobrang hindi inaasahan. Ngayon, ang lakas ng aking espiritu ay malamang na hindi na naiba sa huling yugto ng Golden Core. Ang kapangyarihan ng mga supernatural na kakayahan ay tumaas din. Mukhang lahat ng bagay sa mundong ito ay talagang magagamit ko. Panahon na upang umalis dito at maghanap ng bagong biktima at pagkakataon. Talagang nawasak ang Bloodbath Hall. Ngayon, ang buong Liuyon City ay magbabago na. Puno ito ng mga espiya. Mag-ingat ang lahat sa kanilang mga kilos. Siya sa atin. Gawin mong masusing investigasyon.
Pamilya Wang. Sila ang pinakamainam kong pinagkukunan ng pera sa ngayon. At batuhan ng talas. Dugo ng anino. Naging matagumpay. Seremonya noong sinaunang panahon. Kaluluwa at espiritu ng buhay. Tiyak na hindi ito ginagawa ng tama. Malamang na may mas malaking plano ang angka ng hari sa likod nito. Hinahanap din ng angka ng hari ang yaman na iyon. Mukhang, ang angka ng hari, mas komplikado at mapanganib kaysa sa inaasahan ko. Bagamat nasa kalagitnaan pa rin ng Jindan ang kanyang cultivation. Pero matibay na ang kanyang pundasyon. Ang susunod na hakbang ay ang panghuli sa sarili. 4 na pulang tansong minero ng espiritu. Red Copper Spirit Mine sa Kanluran. Lupa na apoy na purong tanso. Red Copper Spirit Mine sa Kanluran. Lupa na apoy na purong tanso. Kung sakaling maubos ito, malapit na ang huling yugto ng gold core. Ang depensa ng minahan ng Wang ay napakatatag. Mukhang totoo ang balita tungkol sa minahan ng apoy sa lupa. Mabilis, pumasok na kayo. Bakit nag-aaksaya ng oras? Siguradong nandyan ang minahan ng purong tanso mula sa apoy sa lupa. Mukhang hindi maiiwasan ang isang matinding laban. Ang presensyang ito ay talagang umabot na sa huling yugto ng gold core. May mga malakas pa palang nasa huling yugto ng golden core dito. Maling ang impormasyon. Nasa gitnang yugto ng golden core. Mukhang naglabas ang Wang family ng malaking pondo. Mukhang halos imposibleng makalusot ng tahimik. Ang yaman ay nasa panganib. Sino ka? Sino ka? Mina ng tanso ng elemental fire. Lagarin, lunurin mo ako. Maliit na hayop. Dalhin mo ang buhay ko, ah. Tunay na apoy ng pugon. Sumabog. Ano ba talaga itong demonyong apoy na ito? Magandang pagdating. Hayaan mong tulungan ako ng apoy ng lupa na tapusin ang aking huling pagbabago. Anong ginagawa niya? Naghahanap ba siya ng AC? Haha.
Ipainit sa akin ang pugon. Lupa na apoy palakasin ang katawan. Sa 1,000 pagsubok nagiging bakal. Ito, hindi pwedeng mangyari. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtulong sa akin na makalagpas. Ngayon, oras na para ako ay umatake. Paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan sa gitnang yugto ng Jindan? Ito ang kapangyarihan ng huling yugto ng Jindan. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Ano bang uri ng masamang kapangyarihan ang ginamit mo? Mamatay ka. Hindi. Sino ka ba talaga? Bakit mo kailangang maging kaaway ng pamilya Wang? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay hindi dapat ninyo ako inisin. Maaari tayong mag-usap. Ano ang gusto mo? Bato ng espiritu. Mahika. Kasanayan sa pagpapalakas. Basta't pakawalan mo ako. Maibibigay ko sa'yo ang buong angkan ko. Mga bagay mula sa angkan namin. Akin na lang ang kukunin ko. Tanggapin ka ng pugon. Ang lakas ng katawan na ito. Kahit ang mga mahahalagang gamit sa huling yugto ng Golden Core ay mahihirapang saktan. Ayos. Napakabuti. Ang galit ng pamilya Wang ay mabilis na darating. Hindi ako makakabalik sa lungsod ng Liuyon. Dapat ay pansamantalang ligtas na ako. Maraming malalakas na presensya ang nakatago sa kailaliman ng gubat. Nasa liblib na lugar ito. Napakabuti para sa pagninilay-nilay. Bumalik ang mga bula ng bato. Selyado. Ang alon ng tubig ay nagsara sa butas. Ang tunay na paliwanag ng kaguluhan ay bumabalik sa pinagmulan. Lahat ng mga lihim ay nakapaloob dito. Ang ganitong pagbabago ay nagbigay sa akin ng bagong pag-unawa sa paggamit ng tunay na apoy ng pugon. Ang tunay na paliwanag ng kaguluhan ay talagang walang kapantay na lihim na pamamaraan.
Kailangan ko ng mas maraming pagkain para sa huling yugto ng Golden Core. Gulo at pagtingin. Tigil! Hindi ba? May dalawang hari ng halimaw na nag-aagawan ng teritoryo. Ganitong pagkakataon, kung makakakuha ako ng bahagi nito. Maghintay ka lang. Hintayin silang magkasira. Magkasira. Mukhang ito ang pinakamainam na resulta. Dumating na ang pagkakataon. Ngayon na. Ferno, kainin mo ako. Ah, para kang isang himala na nagaganap. Isang makapangyarihang piging para sa akin at sa pugo ng lahat ng bagay. Ah, may buhay pang isang batang kilin. At yung isang adult na kilin. Parang hindi pa tuluyang namatay. At sa totoo lang, yung adult na kilin. Parang hindi pa tuluyang namatay. Akala ko ang laban ng mga banal na hayop na ito ay magtatapos sa dalawang talo. Magkakasama silang mamamatay. Maaaring makinabang ang nakikinabang. Lunukin at gawing pulbos ang mga bangkay ng dalawang banal na hayop. Ngunit hindi nila inasahan na may ganitong pagbabago pa rin dito. Kahit na bata pa ang kilin. Pero isa pa rin siyang angkan ng mga banal na hayop. Walang hanggan ang potensyal. Kung maari itong masako. Hindi. Ang kilin ay isang hayop ng magandang kapalaran. Mayabang ang kanyang kalikasan. Napakahirap itong sanayin. Higit pa rito, matapos makita ang malupit na pagkamatay ng kanyang ina. Ebolusyon at pagsasama. Ito. Paano ito posibleng mangyari? Pabrika ng pagpapainit ng lahat ng bagay. May ganitong kakayahan pa pala. Kaya ko. Tumulong sa inyo. Halik sa pag-ungol. Ito.
Ito ba ang gantimpala ng mabuting kapalaran? Ganitong koneksyon ng kaluluwa ay talagang pantay na pakikipagtulungan. Mula ngayon, sumama ka sa akin. Poprotektahan kita hanggang magkaroon ka ng sapat na lakas para maglakbay sa mundong ito. Puwang ng pagsasanib. Naghahatid ng isang nakahiwalay na puwang para sa mga buhay na nilalang. Sa aking kasalukuyang antas ng pagsasanay sa huling yugto ng gintong elixir. Ang puwang na ito ay maisukat na higit sa ilang dosenang talampakan. Maliit na kaibigan, bibigyan kita ng pangalan. Bakit hindi kita tawaging maliit na sarili? Nararamdaman nito na ang puwang ay puno ng pamilyar na amoy. Si Xiaobei ay magiging matalino sa hinaharap. Ito ay paggalang sa mga pumanaw at pagmamahal para kay Xiaozi. Lungsod ng mga ulap, Pamilya Wang, narito na ako.